Aabot pa kaya ako nito sa liwanag? Gusto ko pumunta kay malaking Mr. Bean, pero yung oras natin ay kakaalas 4 na, 4:30 madilim na to, pero I try na punta doon ngayon para mabisita natin si Mr. Bean. Baka meron tayong nakuhang jackpot. Pero bago dyan, punta muna ako doon sa isang restaurant. Magpapa-book ako ng table for us. Tomorrow is Father's Day. Ayan. Decide kami ni Pars na mag-lunch kami dyan sa restaurant ba. So, daanan ko muna para meron kaming reservation tomorrow, kay for sure madaming kakain bukas dahil may okasyon. Ayan, dyan kami magla-lunch tomorrow. Fab restaurant namin to ni Parse. Sa lahat ng Chinese restaurant or Asian restaurant dito sa Kotka, ito yung Fab namin, paborito. Iba yung lasa nila kumpara dun sa kabilang mga Chinese restaurant. Ayan. May buffet pa pala sila hanggang ngayon. Ganitong oras. Okay, hawan barata. Ay, kahuan saan ko? Okay. Ele. Masa dipohilin o? Sila auto sa. Wala yung akin. Ele peso nen. Ayun, okay na. Alauna yung pinili ko para mas maaga-aga ba, kasi yung unang plan ay alas 4 ng hapon. Meron ako dapat customer yung nilinisan natin last week ba. So napag-isipan ni Pars na i-move next week sa Tuesday yung aking customer, kay it's time to celebrate daw yung Father's Day. At hindi ko pa talaga naalala no, sinabi ko sa customer ko na Sunday ako babalik sa kanya. Nakalimutan ko na Father's Day po pala yun. Kaya pala yung customer ko nung sinabi na Sunday kung okay lang, natawa siya sa akin. Sabi niya, sure ka talaga na Sunday? Hindi ko na check na Father's Day pala bukas. So ito, kanina tumawag si Pars na minove niya yung schedule dun sa customer ko next Tuesday. At yung Tuesday na yon, sana dapat ay luluwas ako doon kay Ate Julie, kay meron siyang event, yung mag-donate siya ng food ba, yung same last year. Nagpa-reserve ako na off ko that time sa Tuesday, kaya lang nakalimutan din ni Pars na pupunta ako kay Ate Julie sa Tuesday. So wala na, hindi ko na, nahiya na kami mag-cancel pa, kay baka magalit yung customer ba, lipat-lipat yung schedule. So sabi ko okay, at tinawagan ko sa Ate Julie kanina, humingi ako ng pasensya na hindi ako makapunta or tuloy sa Tuesday. Gustuhin ko man, wala, unahin ko muna yung customer talaga natin, kay customer is always right, charing, ganun. So may kuha sana tayo ngayon, no? Wala, ito, ganyan pa yung ating panahon ngayon, may liwanag pa. Pagdating natin mamaya kay Mr. Ben, madilim na. Bilisan ko yung mga Mars, kaya parang magsisirado na. Ayan, yung gate nila ay naka-half na. Ayan, usually naman naka-open talaga yung gate na yan. Ngayon ay ayan, yung isang gate sa right naka ready to close na. Saglit lang, kay may mga customer dun. Hinahinay tayo, huwag masyadong kampante, kay na
Ay, sana walang lumabas ngayon. Kayo na bahala mga Mars. Ayan. Wala namang tao. Ilagay ko na kayo sa taas ni bin. Ayan oh. Ready to close na. Tara. Yung aking takot pero may jackpot si Maring Queen eh. Bilis, bilis. Success. Abutan pa natin ang gate. May karni ako mga Mars. Maganda yung harbat. Thank you Lord. Ay, bubukas ka kay nangangalay na yung aking kamay. Kuha ang jackpot. Ayan, madilim na. Hindi na natin tignan basta. Ayan oh. Yan. Yan yung jackpot ko dyan. Today kay Mr. Bean. Okay na ba kayo mga Mars? Inom ako tubig kay buhaw si Maring Queen eh. At the same time, kinabahan ako eh. Kinabahan ako kay last time nahuli man tayo dyan. Huli pero hindi kulong. Pero ngayon kuha ang jackpot. Wala kayo makita no. Ayan, lagyan ko kayo ng ilaw. Inom muna ako ng tubig kay yung halos hindi na ako humihinga doon. Madilim yung ating camera talaga basta ganitong oras. Ayan no. Malapit na yan pag nagdilim na ang kalibutan. Nakita siguro ako sa camera mga Mars kay merong staff doon ba oh. Lumabas tapos palakad-lakad siya, parang may sinisilip. Punta siya diyan kanina sa may malapit talaga yung sa may hagdan tapos may sinisilip. Wala naman siyang itatapon. Bahala basta success si Maring Queen eh. Ayan, mag-close na siguro yan siya. Alis na ako dito basta ang importante si Maring Queen nakaharbat. Wala na pala akong ano oy. Bag, nasa kubag ba? Ito na lang. Silipin ko lang naman eh kung meron tayong makuha dun. Kung meron, edi wow. Pero pag wala, edi wow pa din. Yan, naglagay ako ng ilaw. Yung sasakyan, di ko na pinatay.
Lata na basil. Literal siya na basura mga Mars. Kaya wag na natin pilitin pag literal na basura. Hala, oy, nadjingle man ako. Saan man ako nito mag CR? Hanap muna ako ng pwedeng pag jingle-jinglean. Ano daw? Ano yung pag jingle-jinglean mo dyan, Mars? Ako curious ako dito sa naharbat ko ba. Karni ba talaga to? Or muni-muni ko lang yung karni? Tignan natin. Ayan. Oh my. Karni talaga siya mga Mars. Wow. Lamig pa. Uy. Ayun. Nakabalot pa talaga siya ng plastic. Tapos ito pa oh. Ano kaya yan? Merong isang plastic na ano dyan. Hindi ko kinalkal doon sa loob ni Mr. Bean. Basta kinuha ko lang siya. Kay feeling ko karni. So asan na yung ating gloves? Kuha ako ng gloves. Titignan ko. Ayan, tignan natin mga Mars. Open ko yan. Lagay ko yung ating ilaw. Kita nyo ba? Ito oh, ano ba to? Nakatali kasi eh. Ay wow, karni nga. Ito ang tali-tali talaga siya mga Mars. Wow. Karni at buto-buto ng salmon. Saktong-sakto ito ano siya, naka plastic. Wala talagang butas yung plastic kaya nakadubol. Tama lang ang jackpot ni Maring Queenie. Ayan, ito, yan yung karne. Yan. Pero mamaya na natin yan kakalkalin. Grabe. Ang bango nung mga nakuha ko. Ito yung maganda pag winter time. Autumn, winter, spring, kay hindi basta-basta nasisira yung laman ni Mr. Bean mga Mars and Pars ba, lalo na yung mga karne. Hindi mo talaga maaamoy na, alam mo yung bad odor, yung mga karne na lata na. Pero ngayon, gustong-gusto kong mag-dumpster ba sa ganitong weather natin, kay hindi basta-basta masira ba, mabango ang laman ni Mr. Bean. Kung nandito lang po kayo, mabibili po talaga kayo pag winter time mag dumpster. Kaya lang hindi man ako everyday rin nakakapunta dito kay Mr. Bean. Sayang siya, kahit malaking katipiran talaga sa amin to, lalo na ganyan may karne. Pero what can I do mga Mars? Alam niyo po ba, kanina pagod na pagod po ako. Masakit po yung aking kalikuran dahil straight na po ako 9 days work. Wala pong pahinga. Meron po akong day off sa hotel, pero yung day off na yun ay nililinis ko sa aking sariling customer, yun sa mga home cleaning ko. Kaya wala talaga akong day off na alam mo yung hindi ko kailangan lumabas ng bahay. Doon lang kami ni Mixo sa loob ng bahay magpapahinga. Wala po talaga. Kaya ngayon, para mawala yung sakit ng aking katawan, punta ako doon sa Karhula. I-check ko kung merong time na magpamasahe ngayon, para mamaya hindi na ako diretso bakay doon sa pamasahian. Meron man siyang shower area, pwede ka mag shower. So itatry ko kung meron siyang time. Yung ano lang talaga, yung likod, yun yung parang masakit na talaga siya, kay alam mo yung alsa sa mga gamit ko, and then yung trabaho ko sa hotel, kaya parang sumusuko na yung katawang lupa ni Maring Queenie dyan sa 9 days na yan na walang pahinga. And of course, health is wealth, kaya nga ako ngayon ay pupunta dun sa Karhula magpapa-schedule ng massage. Sana bukas si Tay. Yan, dahil madilim na,
Nagsitago na yung mga tao. Yan, 5:30. Wala ka na masyadong makitang tao dito. Pero pag summertime ay madaming tao dito kahit alas 7. Open pa ba to siya? Ayan, open. Sana free. Asan? Ay, wala siyang customer. Ano to? Menan ostarua kasoy tayo stulitieron ta. Okay. Bumili daw siya ng food. Tawagan ko daw kung magpapamasahe ako. So, asan kaya to siya? So, tawagan ko muna. Hindi ko siya makontak. Kay yung number kulang. Dapat 10. 10 ba or 11? I think 11. Kay sabi ng operator, the number you have dialed is wrong number. So saan man to siya? Naglaag-laag. Ang lamig-lamig na pero hindi ko makontak. Asan man to siya? Saan man to siya? Bumili ng pagkain niya. Sabi niya pa kanina, ay nako, yung number, mali talaga. Buti na lang, binasa ko yung karatula niyang isa doon na instead na 6699 ang sinulat at sumagot naman siya. Sabi niya, sorry, I can't do massage now because I'm quite busy. I was like, what the? Nag-open pa siya. Asan na yung isang Thai massage dito? Alam ko merong bagong Thai massage dito sa Karhula eh. Yung isa kasi doon sa unahan, sirado na. Thai massage near me. Hanap na ako. Close soon. Okay, meron pang isang Thai massage dito. Tignan natin kung okay to. Kaya nakalagay man open. Yan dito. Baka naman at char-char lang yung open nila. Ito ayan. Ayan, pasok muna ako. Ayun, tapos na ako magmamasahe. 30 minutes lang naman yung kinuha ko, pero hindi ako masyadong satisfied sa masahin niya mga Marcin Pars. Kung i-rate natin 6/10 yung aking ibibigay, nagsinaw-sinaw pa yung agtang na rin puni dyan. Mas maganda magmasahe tong yung una nating pinuntahan, kaya nakatry ako dun sa kanya. Maano yung kamay niya, yung medyo magaan na mabigat. Kung gusto mo hard, mapipisil niya talaga yung gusto mong ipapisil. Pero dito hindi niya masyadong mapisil. Nung sinabi ko na pwede ba medyo lakasan mo yung pagpisil, hindi ko pa din masyadong maramdaman yung pisil niya. Kaya mas prefer ko dito. Hala, meron din pala ditong Karhulan Hieron Ta. Tatlo pala to sila dito. Meron din dito, oh. I think ito finish to siya kasi Karhula Massage Clinic ang nakalagay. Doon naman Thai massage talaga. Yung sa finish kasi pinag-aralan talaga nila ba kung saan yung banda pipisilin. Dito sa Thai yung massage nila, yung relax lang siya ba. Pero itong na-try ko, yung una nating pinuntahan, masarap siya magmasahe. Pero doon, hindi ko talaga ma-feel yung pisil niya kanina doon. Gusto ko na lang matulog kay yung mga haplos niya parang pampatulog man. Dagdagan pa yung music nila doon na pampatulog talaga. Pero ewan ko, gumaan ba yung pakiramdam ko, parang wala mang nangyari. Walang nangyaring masahe. Hindi ako satisfied. Now I know kung saan yung maganda magpa-masahe. Dito, uwi na ako. Yan o. Ano man tong niluto ni Pars? What kind of food is this? Chicken, rice.
Again. Muistatko, kun sinä sait jostain sen butter chicken pop? It's so plenty. Joo. Siinä on aika paljon riisiä. Etsin kalaa sieltä joukkoon. Se hyvä. Okay. Mut liian too much rice. Joo. Masarap siya. And then, meron ding pancake. Pero yung naharbat ni Maring Queenie, very, very good chocolate. Mabigat. Na okay pa kaya to? Cake. Paano man to? Cake. Tatlong pack ng cake. Ano flavor nito? Ayan, no? And open. Ayan. Close na close. Tapos, uy, tortilla. Tortilla wrap. Hindi isa lang yan eh. Tapos, nakuha din akong orange. Ay, parang lata. Lata siya, pero ito yung the best. Kuha muna ako ng gloves. Mag-gloves ako. At linisin ko yung lababo kay dito tayo lilinis ng ating karbat na karne. Nag-boil pala si Pars ng itlog. Almusal yan nila ba? For sure. Okay. Ito yung karbat. Tignan natin kung okay pa. Mix na salmon, pero okay pa to. Ano man to siya? Yung taba-taba. Ito, ulo ng salmon. Ooh. Mix. Pwede ba kaya to? May makuha pa ako nito. Pwede pa to. May laman pa. Mix talaga siya. Ito ay beef. Ito, isi-save ko to siya. Pwede ko tong gamitin pag gumawa kami ng salmon soup. Ayan oh, ito man yung binibili namin. Oh, beef. Tapos ito ay ground meat. Okay pa yung ground meat. Hindi siya mabaho mga Mars. And then may karne. May karne. Ito na mixan na. Nalagyan ng ng isda. Ano ba tawag niyan? Oy? Yung hasang, hindi hasang. Yung sa balat niya ba? I-save natin yan. Tapos, ito naman, naka-double plastic talaga siya, oh. Bakit naamoy ko durian dito? Totoo ba yung naamoy ko? Naamoy ko durian. Wow! Ang laki! Rakas! Look what I've got from Mr. Bean. Look what I got from Mr. Bean. Mr. Bean? Yo! Look! Oh, what's that? It's like ribs. No, it's not ribs. There is bone. Okay, but still it's not ribs. What is this? Oh, not bad. This one. I can boil this and put to fryer. Wow! Oh yeah, You! chicken. No, it's not chicken! Chicken ko pork. Pork! Hindi sa mga. Ayan. Gagawin ko tong bagnet. Ayan, oh. Ayan, ang dami kong nakuhang karne. Hugasan ko lang muna yan. And then ito,
Grabe, safe na safe siya pagkabalot kay meron pa nito nakabalot and then ito nakadalawang plastic to kanina eh. At nasa taas to kanina kaya mabilis kong naharbat. Buti na lang talaga nasa taas kaya kung sa ilalim to hindi ko na to maharbat to lalo na kung nagmamadali ako. Saktong-sakto lang kaya yung alis ko doon kay may lumabas na stuff. Ito kailangan diretso to siya. Naiwan ko pala lahat yung aking gloves doon sa sasakyan. Buti meron pa akong tira sa bag. Ito na lang talaga, dalawa. Gamitin ko pa to. Para hindi mangamoy yung aking kamay. Hugasan natin to kay pakukuluan natin. Ito, hindi to nabenta kaya nila tinapon. Itong stripe na pagka-slice. Grabe. Ang bango pa talaga ay. Wala akong naaamoy na bad odor. Dito sa naharbat ko. Ang lamig pa. Parang hindi kakatapon na. Kailan nila tinapon? Ngayon to nila tinapon kay Sabado. So ito, galing to dun sa counter. Sabado, naglo-close yung counter pagka Sunday. Kaya pag Sabado, nagtatapon yan sila ng mga ganito. Ito, grabe ang taba nito. Hindi ko na lang siguro to kunin kay makapal man ang taba nito. Pero pwede pa siguro ito mapakinabangan. Tignan natin. Itong isda. Hugasan ko pa ito. Ayan, kay sasabawin namin ito ni Pars. Tawang-tama. Meron kaming tira dyan na isda na salmon. Yung last bili ko. Hinati kasi yun ni Pars eh. Hindi namin niloto sa isang lutuan talaga. Meron pa dyan sa freezer namin yung isang fillet. Ito. May pangdagdag tayo nito. Lamig. I-try ko yung beef na anuhin pa i-slice kung makakuha pa ako. Ayan. Not bad. Ito. So, paano man natin to hiwain? Ang laki. Gasan ko muna to. Ito, naisipan kong hiwain to na panghumba. Yung malalaking hiwa ba na pagka-slice. Tapos palambutin. Yan, no? Parang panghumba. Manggusto siya ba? Malaki pa ng buto niya. Ayan. Grabe. Pulang-pula pa, oh. Mas maganda pa to sa nabibili natin minsan sa shop. Kaya yung isang beses nakabili ako na luspad na yung karne. Ito, oh. Sarap nito ihumba. Hiwain ko na lang to siya na panghumba yung ating karne. Tanggalan ko lang ng gilid-gilid. Ayan. Kailan ko man tulutuin panghumba natin to, Mars. Laki ng taba. Diba? Sulit. Sulit ang biyahe ni Maring Queenie ngayong araw na to. Naka-jackpot. Akala ko, naalala ni Pars na punta ako ngayon sa dumpster. Sabi ko kasi kanina sa kanya umaga, after work, diretso ako ng Mr. B natin. Tapos sabi niya kanina, napunta ka pala kay Mr. B. Sabi ko, saan pala ako pumunta? Wala naman akong ibang mapupuntahan kung late ako umuwi. Kay Mr. Bean lang naman. Diba? Ayan. Kunin ko lang yung gilid-gilid. Ayan. Ito, ready na to. Chop-chop. Na panghumba. Malaki ng hiwa eh. Diba ang humba? Malaki naman talaga ang hiwa. Ayan. Yung aking pang bagnet
napakuluan ko na doon. Anuhin ko lang yan, antay-antayin na kumulo talaga, tapos ilagay natin doon sa labas. Grabe, thank you Lord talaga nito. Saktong-sakto pa naman, wala na kaming ano talaga maisip na kakainin. Ano kaya kakainin namin kanina? Sabi ko kay Pars kanina, mag-isip-isip siya ano ang kakainin namin. Magkalkal siya dyan sa freezer kung ano makita niya. Yan. Huwain lang natin to. Humba. Malaki naman ang hiwa, Mars. Huwag naman siguro masyadong malaki, oy. Para mabilis lumambot ba. Yan, ganyan siguro. Yan. Tingnan yung mga Mars. Ang ganda ng pagkakulay niya. Ilang kilo kaya to? Siguro 3 kilo to ba? Ganito. Hindi ko kasi natimbang eh. Sana pala tinimbang ko. Para malaman natin ilang kilo to. At timbangin ko to. Pag nahugasan ko na at nakalagay ko sa plastic. Hugasan muna natin kaya baka mabash tayo, Mars. Hindi mo hinugasan yung naharbat mo. Kasi pag winter time, hindi ko minsan nahuhugasan yung mga karne na nakukuha ko. Kay frozen manggod siya mga Mars. Eh pag hinugasan ko yan at nag-melt, edi masisira lalo yung karne kay galing na sa frozen, and then pag nahugasan, mag-melt yung ice niya, di ba? Hindi maganda yung karne basta galing sa tigas and then lumambot. Ayan. Tuwain ko lang muna to at babalikan ko kayo mamaya pag tapos na. Ayan. So ito, timbangin na natin to kung I think it's towing me if I put all. You can see like later. Brutto weight now, yeah. And later you check how much is only that. Now yeah. it's 3.1 kilo. Okay, so Yeah. let's see if how much Yes. the what's this? Pan. Yeah. Okay, so 3 kilos and 102 gram. 3.1 Tingnan kilo. natin mamaya mga Mars pag natanggal ko itong karne. Ipapak ko na to eh. Ayan, ganyan lang siya. Kay hindi man din siya yung bukas ang plastic bag niya ba. Yung kanina na pag harbat ko, nakabalot talaga siya. So, hindi siya na-mix dun sa kahit na anong basura. Kaya, safe na safe yung ating karne. Alam ko din naman kung ano yung pwede or hindi na. So, ito, ayan, sinimhot na yan ni Pars. Chinek niya na okay daw yung aking harbat. So, no worry. And, be happy kay nakaharbat si Maring Queenie. Ito. Wala nang amoy, oh. Yung binuboil ko doon. Kasi minsan, di ba, pag yung karne nangangamoy, usually naman, ang karne nangangamoy naman talaga yan. Pag medyo matagal na. Ito. Ano natin dyan. Panghumba to, panghumba. When we cook humba. Not tomorrow. Because we're going to eat in the restaurant. Hey, it's 1 o'clock. 1 o'clock. Yo, much better. Yo, much better. 1 o'clock than 4 o'clock because they will close 6. Yeah. So that 1 o'clock is fine. Ayan. So, ano na tayo? Panghumba. Divide lang. Divide yan. Okay, let's minus this. Let's see kung how much. Okay. Calculator. So it's about 2.6. 2.7. 2.7 all the Yes. meat.
Not bad. 2.7. And then, meron pa akong nakuhang karne doon sa, yung balat ba? Ito, oh. Ayan. Ayan. Pulang-pula yung ating beef. So, madami din. Ito, ilalagay ko siya sa plastic. Pang ano na din natin to. Pang beef broccoli. Do we need to be there 1 o'clock? I said 1 o'clock. 1 o'clock. Joo. Joo. Eli siellä. Joo. Lähdetään Joo, lähdetään 15 paille, 20 paille. usap na ano oras aalis bukas. Toivottavasti ei. Ayan yung ating meat. Pwede na siguro to. Kanina pa to dito eh. Mga 30 minutes na yan kumukulo. Bango? Wala man ako naaamoy gudo eh. Mabango talaga siya. Tinikman na ni Mixo yung nakarbat nating cake. What's the taste, Nak? I don't know. You don't understand? I think it's a cheesecake. Me too. I think it's a cheese. Yeah, it's a cheesecake. Hey, what is it? Cheesecake, Juusto. I think I will have no. Oh, maista. Mama, I just wanted to cut it out. Ay, sorry. Galit. You didn't cut it. Because you said you wanted to cut it by yourself. Should I cut it now or no? You cut it. I cut it now? Yeah. Ang sarap nito. Ano ba flavor nito? Cheesecake talaga siya eh. Done na. Ano flavor nito? May flavor to ba for sure? Gluggiustolevos. What is Gluggiustolevos, Rakas? Glöggi, Ja. is ja sit leivos. Gluggi cheese bake. Joo. Gluggi yung Finnish na Christmas drink. Masarap siya. It's tasty. Joo, it is. I also taste. You tasted it. Joo. Yeah, it's yummy. Yum, yum, Ligpit mo na ako ng kusina, bro. Ang gulo. Se. Ang gulo ng kusina. Inuna ko kasi yung karne. Tapos ito, tapusin ko na to para makapagpahinga na din si Marincini. Na-surprise si Pars nito ba kayo? Ang laki daw. Uy, nanggugulo man to. Yung tayo, na una kong pinuntahan. Ngayon tawag siya ng tawag kay andun na daw siya sa shop. Ang sarap nitong na crispy ni Marincini. Gugustuhan to ng ating Pars at Mixo. Ayan. Hindi man natunaw yung asin. Lo. Parang gusto ko tuloy kumain. Pero ang fats niyan, Mars. Tikim-tikim lang. Hindi na yung as in talaga na kain unlimited. Ayan. Gustuhan to ng ating Mixo kay crispy. Hilig nun sa crispy. Parang mama lang din. Daming mantika. Ang ganda talaga ng air fryer ay. Yung iba, hindi nila masyadong type yung air fryer pag nagluluto sila ng ganito, belly pork. Kami ni Pars, gustong-gusto namin kay less oil siya. Instead na iprito mo sa mantika. Mas maganda dito kay tinatanggal yung mantika niya or yung taba. Nagsauna yung dalawa eh. Ayaw kong magsauna kay ako. Tapos pag nagsauna pa ako, mas lalo akong mapagod at baka ngayon ay tulog na.